Para sa mga katik vloggers, mga subscribers natin bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Ngayon, ang pag-usapan naman natin ay itong ating modified GLH 1969 Class A mini amplifier. Kung nakaraan ay tinitest natin ito, yung isang ang pinalitan natin, so hindi naman natin ito minumodify. Pinalitan lang natin ng malaking transistor. Ang ginamit natin dito ay C5200 na silicon transistor. So narinig nyo naman at nakita yung performance kung paano. So ngayon naman, dito sa isang circuit natin, ang ginamit natin dito ay germanium. So nung nakaraan, silicon. Dito naman ay germanium transistor. Ito, yung high performance na germanium transistor, yung MJ15015. So, 2 piraso, ayan. At dito, kung mapapansin nyo, may mga kaibahan na siya. Kung doon sa unang pinakita natin na circuit, yung pinalitan natin ay yung output transistor lang. Dito, hindi lang yung output. Pinalitan natin pati yung 3 capacitor. Bakit natin pinalitan? Kasi tinaasan natin siya ng working voltage. Dito, yung kanyang working voltage sa mga capacitor ay 35 volts lang. Ginawa na nating 50 dito. Kasi nag-increase tayo ng supply voltage. Kung doon sa nakaraang video natin, ang ginamit natin na supply ay 24 volts, dito naman ang gagamitin natin ay 33 volts. So, pero yung ano dito, yung mga capacitor na yan, swak yan hanggang 40 volts. Kasi yung maximum voltage na supply nito ay nasa 36. So, kahit na nasa 40, 40 plus, kaya pa rin. Magpapalit naman tayo ng iba dito. So, dito, dahil yung circuit natin ay naka-ready to for maximum voltage na 36 volts, may mga pagbabago kundi sa circuit. Ayan. So, instead of 1/4 watt na resistor yung nakakasa dito, katulad yan, ginawa na nating 1/2 watt. Itong dalawa, yung malalaki na, oh. Ginawa na nating 1/2 watt yung dalawa. Tapos, tinanggal na natin yung ayan, yung trim pot. Kasi hindi ako kampante sa mga ganitong trim pot. Bagal mag-response kapag nagpipihit ka. At napakababa ng wattage nito. Nalulusaw. Ito, mga ganito. Lalo na ganitong mga class A na nagbabaga yung circuit. Nalulusaw. Kaya ginawa ko, pinalitan ko na lang siya ng iba na intended for 36 volts na supply. Ayan. So, ginamitan ko na lang siya ng fixed resistor. So, hindi na natin siya i-adjust. So, hindi naman ibig sabihin na pinalitan natin ay hindi siya gagana sa mababang voltahe. 12 volt supply, no normal pa rin siya. Pero mas malakas siya kapag nasa 36 volts yung ating gagamitin. Ayan. Okay. So, ito ngayon, susubok natin para makita nyo kung paano siya magpe-perform. Yung gagamitin nating supply ay 33 volts tulad ng sinabi ko. Yan para makita nyo, sukatin natin. So ayan, 32 volts. Mahigit, kulang-kulang 33. So ayan yung gagamitin nating supply. Okay, ngayon kabit natin to. Mag low frequency test tayo. Saan ba yung, yan, kabit natin to. Mag low frequency test. Tapos tingnan nyo ng maigi. Okay, ready? So mag-umpisa tayo sa 3 Hz. Umpisa tayo sa 3 Hz. Okay, ayan na. 4. Pasensya na kung medyo maingay na konti. Ang ingay ng alaga kong uwak. Ayan. So, ayan yung kaibahan ng mas mababang frequency kumpara mo doon sa matataas.
Kasi para naka-slow mo yung kanyang cone. Kasi mabagal yung kanyang ah, pulse, tapos malalim na malalim, halos sagad siya sa ilalim at sa taas. Kapag tumataas yung kanyang frequency, pabilis ng pabilis naman siya. Pero paiksi ng paiksi yung kanyang bato. Ayan. So, nasa 8 hertz tayo. Nine. 10. 11. Ayan, kung napapansin nyo, pabilis na siya at nagkakaroon na siya ng kunting tunog. Hindi katulad nung pinakamababa na talagang wala kang maririnig. Ayan, oh. 13 hertz. 14. 15. So kapag matataas na wattage yung amplifier na gagamitin nyo, mag-ingat kayo dahil susunugin yung inyong mga speaker. Kailangan magaling kayo mag-control ng volume, kasi pag hindi nyo na-control ng maayos yung volume sa ganitong galaw ng speaker, susunugin talaga yan. Ayan, 17 hertz. 18. Ayun, kapag nakabox na yan, yung ganyang kalakas, kalabog na yung enclosure niyan kapag ganun kalakas na yung palo ng ating phone. Malakas na yan, lalo na kapag nasa loob ng bahay. Ayan, 20 hertz. Okay? So, try naman natin sa iba. Ngayon, isusubok naman natin doon sa tugtog na tinatawag natin na may kanta. Okay? May kanta. Tapos, ang gagamitin naman natin ay yung may box na. Hindi na tayo naka-fray air. So, itabi natin to. Gagamitin natin to. Ito yung may box na para ma-recognize nyo konti yung kanyang low frequency. Okay, yan. So, test natin. Hanap tayo ng ibang tugtog. Pakinggan nyo ng maigi. O, diba? So, siguro naman naririnig nyo na yung kunting bass. So, maganda siguro kung gagamitan nyo ng headphone para lalong mas ma-recognize nyo yung tunog. So, sa iba naman,
Ayan, so narinig nyo na. At sa napakaliit na mini amplifier natin, kaya niyang magpatunog ng 100 watts na speaker na ganun kalakas, ganun kalinis, ganun ka-tight yung bass. So, iba. Iba yung klase ng tunog ng Class A. Kakaiba talaga siya. Okay? So, hanggang dito na lang. At least kung may mga hindi man ako nabanggit nung nakaraan, so dito, at least medyo nadagdagan natin ng konti yung paliwanag. So, hindi na tayo magtatagal. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakihit naman nung subscribe button at kasama na rin yung notification bell natin. So, God bless at bye-bye.